Hindi ba kayo nakakaintindi? Mabiyayang araw ng Martes mga kapanalig. Kapistahan ngayon ng 7 tagapagtatag ng Orden ng mga Lingkod ng Mahal na Birheng Maria. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at isa lang ang dala nila sa bangka at pinagsabihan sila ni Jesus. Mag-ingat at huwag magtiwala sa lebadura ng mga Pariseo at lebadura ni Herodes. At sinabi ng mga alagad sa isa't isa, Oo nga no, wala tayong dalang tinapay. Anong gagawin natin ngayon? Alam ni Jesus ang mga ito kaya sinabi niya sa kanila, Ba't ninyo pinag-uusapan ng tinapay na wala sa inyo? Hindi pa ba niyo maisip at maunawaan? Mapurol ba ang inyong pag-iisip? May mata kayong di nakakakita at mga taingang di nakaririnig? Hindi na ba ninyo naaalala ng pinira-piraso ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang basket na puno ng mga pira-piraso ang inyong naipon? at sumagot sila, 12. At nang may 7 tinapay para sa 4,000, ilang bayong na puno ng mga pira-piraso ang inyong naipon? At sumagot sila. 7. At sinabi ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nauunawaan? Nakakatawa pero totoo. Kahit katatapos lang ng 2 himala ng pagpaparami ng tinapay, nag-aalala pa rin ang mga alagad. Iisa lang nga kasi ang dala nilang tinapay sa bangka. Ganyan din po tayo minsan. Nakita na natin ang maraming biyaya at tulong ng Panginoon sa ating buhay, pero sa susunod na problema, parang nakalimutan na naman natin ang kanyang mga pagpapala. Binalaan sila ni Jesus tungkol sa pampaalsa ng mga Pariseo at ni Herodes. Maliit lang ang pampaalsa, pero kapag nahalo, binabago nito ang buong masa. Hindi tungkol sa tinapay ang babala ni Jesus, kundi sa paraan ng pag-iisip. Pag-iisip na puno ng takot, pagmamataas, pagkukunwari, at pagkapit sa kapangyarihan at seguridad sa mundo. Kapag pinapasok ito, dahan-dahan nitong wawasakin ang ating pananampalataya. Abala ang mga alagad sa kakulangan. Wala kasi tayong dalang tinapay Hindi ba't ganyan din tayo? Kapag may problema sa pera, kalusugan, relasyon, nakatuon tayo agad sa kung ano ang kulang. Hindi sa kung sino ang kasama natin. Kaya tinanong sila ni Jesus, Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ninyo naaalala? Hindi kakulangan ng tinapay ang problema, kundi kakulangan ng pag-aalala. Kapag nakakalimot tayo sa kabutihan ng Diyos, mabilis tayong panghihinaan ng loob. Kapag hindi natin binabalikan ang mga biyayang natanggap natin, madaling manaig ang takot. Kapanalig, subukan mo kung kaya mong bilangin ang lahat ng pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay, 10 ng iyong pamilya. Sanayin mo ang alaala na balikan ang mga panahong iniingatan niya tayo, pinagbibigyan at inaalagaan kahit kulang ang ating dala, kahit nakakalimot tayong magpasalamat. Sa susunod na unos, tititig lang bang tayo sa iisang tinapay o sa Panginoong kayang magparami nito? Mga kapanalig, Ash Wednesday o Miyerkules na ng Abo bukas. Simula ng paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Kasama natin si Jesus sa lahat ng oras. Manalig, manampalataya. Kay Jesus, walang dapat ipangamba. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon
upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.